Hello, good afternoon, good evening, and good morning. Saan man sulok tayo ng daigdig. Kumusta na ang Filipino Guerrilla Forces, ang BIP, ang ICARE, UPI, at ang PANA. PDP Laban ng Maisog, lahat na ng mga sama na tumitingin sa kalagayan ng ating bayan. Ano na ba ang nangyayari sa ating bayan? Sa ngayong panahon, o ngayon sa araw na ito, o itong linggo na ito, o nakaraang linggo, ay parang nalilihis ang issue. Parang nalilihis ang issue natin. Nakarang taon, pagpasok ng January, pinag-uusapan pa rin ang flood control o Goose Project. Pero ang nagiging problema natin, mga kaibigan, natatakpan yung problemang billions of pesos o trillion of pesos. Nasasayang ang pera ng taong bayan sa mga proyekto ng ating gobyerno na walang napupuntahan. Magaling ang administrasyon ngayon maglihis ng issue o kalagayan ng ating bansa. Nakalimutan na ang flood control, ang Goose Project. Nakalimutan na ang mga kawalang-hiyaang ginawa ng administration. Ang dami. Sa totoo lang, maniwala naman kayo sa hindi. Kung kayo'y naniniwala sa akin o sumusuporta sa akin, itong administration na ito yung worst administration sa kasaysayan. Magmula tinatag ang bansa hanggang ngayon, 2026. So, hindi natin alam ang susunod kung mayroon pang worst scenario. Pero sa ngayon, itong Marcos administration ang the worst. Ito yung makakalakay siguro maari sa kasaysayan ng Pilipinas. Biruin mo, una sa politika. Katatapos lang ng eleksyon after 6 months, ang nasa utak ng nasa gobyerno, lalo na ang Congress. Dalawa kasi ang nakita ko sa Congress na puro kawalang-iyan eh. Ano yun? Una, mapataob ang Duterte. Habang pinapataob nila ang Duterte, nakaw sila ng nakaw. Inuubos ang kabandang bayan. Tapos, ang masaklap nito, pinainan pa si Vice Sara Duterte ng 125 million. Yung 125 million, yun ay confidential fund, Hindi nanggaling yun sa national government. Hindi yun nanggaling sa national government. From confidential fund of the President of the Republic of the Philippines, coming from 4.5 billion. 4.5 billion na nakatalaga sa Pangulo. Now, yung 4.9 billion, nagbawas sila ng 125 million. Ibinigay sa Vice President of the Republic. Now, 11 days bago makat yung pera na yon. Kasi in every quarter In every quarter, pag matapos yung isang quarter, patapos ang buwan, dapat ubos mo na yung project. Kasi kung hindi mo maubos yung project na yan,
it's either magiging savings nila or ibabalik sa National Treasury Fund. So, ang nangyari, 11 days, binigyan si Vice Sara Duterte. Na yun pala ay pain. Ano? Pain yun kay Vice Sara Duterte. Nakaplano yun para titirahin si Vice Sara Duterte for 11 days. Naubos niya ang confidential fund. Yun yung purpose para makasuhan. And that is already programmed by the bangag president. Ano? Okay. Pero that is intelligence fund. Ha? Para sa aking pagkaintindi. Tingnan ko kung kaya nyo i-debate rin ako. Sa aking pagkaintindi, yung pondo na yon galing kay Pangulong Marcos as President of the Republic. Nag-share lang siya ng 125 million sa kay Vice Sara Duterte. According to the law, bawal siyang magbigay ng pera from his fund going to another agency. Bawal yun. Pero kung ipapalabas na, okay, itong pondo to, you use this for the purpose of intelligence. No question. Pag binigay mo na yon from the president, from the original office to another office that is already cleared. No? Cleared. Pag binigay mo doon sa isang office, cleared na yun. Hindi na dapat elitist pa. Hindi pa na dapat hanapin. Doon mo hanapin yan kay Pangulong Marcos. Doon sa 4.5 billion, kung talagang mayroong mang SOP sa COA na hinahanap yung 4.9 billion, doon sana magsimula sa 4.5 billion. I-identify lahat yun saan napunta yung 4.9 billion. Okay? 4.9 billion. Tsak. Binigay ni Pangulong Marcos. Tsak. Okay. Uy, ito kay Vice Sara Duterte, malaki-laki ito. 125 million. Pwede natin sundan yon. Okay. Susundan ngayon, unahin mo na lilitisin si Pangulong Marcos. Then, na-clear niya yun, sabi niya, nandoon, so hahabulin ng COA doon sa kay Sara Duterte. So, saka natin babalik kay Sara Duterte, ha? Dito muna. Pero bakit ang Congress naka-specific lang dito kay Inday Sara na imbestigahan niya 125 billion, dapat dito magsimula kay Pangulong Marcos yung 4.9 billion. I-question niya lahat nun. I-question lahat niya ng COA. Now, Inday Sara will give a report to President of the Republic kasi doon nanggaling yung pera. Dito siya mag-clear kay Pangulong Marcos, hindi sa COA, o hindi directly sa COA. Now, kung by legal ibinigay niya doon, that's illegal. That's illegal. So, ibig sabihin, yung perang intelligence fund, 4.9 billion, ay sobra-sobra pala yung pera na yun. Kasi namimigay siya sa ibang ahensya ng gobyerno eh. That's 4.9 billion confidential fund of the president within the president mission. Within the president mission, responsibility. Hindi siya pwedeng magbigay ng pera galing sa kanya sa ibang ahensya na habulin ng COA. Parang mali eh. So, ibig sabihin doon, mga kaibigan, talagang na-program lang si Inday Sara sa corruption because biruin mo 11 days. 11 days lang para bigyan. Bakit hindi kinisyon muna
Yung 4.9 billion, kung saan napunta,